Master Jet, ang narinig ko po ay yung 63 years old, same computation ng 65 years old po sa retirement. Okay, regardless of the age, mga master, ay pare-pareho lang naman talaga yung pamamaraan ng pag-compute ng atin pong pensyon kapag tayo ay nagre-retiro. No, kung tayo ay nagre-retiro base po sa Republic Act 8291 na basis ng retirement benefits, yung paraan ng pag-compute ng pension based sa Republic Act 8291, pare-pareho po, no? The same formula yung gagamitin sa atin regardless of our age noong tayo ay nagretiro. Ngayon, magkakaiba na lamang po yan pagdating doon sa inyong naging basic salary habang kayo ay naaktibo pa sa serbisyo. Yung basic salary po ninyo in the last 3 years na siya pong basihan ng inyong average monthly compensation. Of course, magkakaiba tayo ng basic pay kung nandoon po tayo sa iba't ibang haba ng ating pong panunungkulan at iba't ibang posisyon. Tapos, yun pong ating naging period with paid premiums. Magkaiba din po tayo dyan. So, doon na lamang po yung magiging difference ng resulta ng ating magiging pensyon. Pero as to the formula and the process of the computation ng ating pension and retirement benefits, pareho lamang po. Regardless of our age, regardless of our length of service, basta 15 pataas na yung atin pong serbisyo doon po sa atin pong employer, which is ang gobyerno. So, totoo po, no, yung pong sinasabi na pareho yung computation kapag 63 ka at kapag 65 ka. Magkaiba lamang yan pagdating sa basic salary mo ninyo at maging doon sa inyo pong PPP. Ngayon, if this refers to the same person, iisipin mo, hindi na ako magre-retiro kapag 65 na ako, dito na lamang ako sa 63 kasi pareho lang naman yung paraan ng pag-compute. Magkaiba pa rin po yung magiging resulta. If you are 63 years old now, kumpara mo doon sa kapag 65 ka na, magkaiba yung magiging resulta po niyan. Unang-una, especially kapag magkakaroon ng salary increase, no? For example, may salary increase. 63 years old ka, mag-retired ka, yung sahod mo until that time, yun lamang po yung magiging basihan for the computation. Ngayon, kung hinintay mo ng dagdag 2 years at nagkaroon ng pagtaas ng sahod in that last 2 years, so mas mataas na yung nagiging basic salary mo noong 64 at 65 ka. So, dahil po dyan ay tataas ang magiging monthly, yung average monthly compensation mo na siyang basis ng atin pong pension. Tapos, dahil hinintay mo yung dagdag na 2 years, ibig sabihin yung PPP mo or period with paid premiums, madadagdagan din ng 2 taon kung kompleto yung remittance. Ngayon, dahil mas mataas yung inyong PPP, so mas mataas ang magiging resulta ng basic pension ninyo pagkatapos ng computation. Pero if in case na umabot pareho ng more than 90%, no, yung resulting pension, umabot pareho ng more than 90% sa inyong average compensation, doon pareho pa rin na yung 90% lamang yung maging basis. Okay? Yung 90% ng average monthly compensation. Pero knowing the fact na nagkaroon ng increase at hinintay mo yung dagdag 2 years, so tumaas yung average compensation mo, kahit pareho po na 90% dyan yung magiging basihan ng pension mo dahil sa inyong mataas na PPP, yung resulta ay magkaiba pa rin. Mas mataas pa rin yung maging pension mo kapag mas matanda ka na noong ikaw ay nagretiro. Yun po ay dito po sa usapin, yun po yung isang kahalagahan na siya pong hinihintay ng iba, yung medyo dagdag pang taon. Kasi if ever magkakaroon ng pagtaas ng sahod, alam nila na kahit kaunti ay magkakaroon ng pagtaas ng kanilang magiging pension. Meron pa rin siyang positibong epekto doon sa pension na matatanggap mo kapag ikaw ay nagretiro na. So yun po yung ating sagot dito sa isa pong tanong
no, kung pareho ba yung computation ng retirement benefits kapag ikaw ay nagretiro at the age of 63 and at the age of 65.